Yo, magandang araw mga parekoy. So sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang gamit ng isang cylinder head dito sa ating mga makina. So sa video na ito mga parekoy ay ipapakita ko sa inyo ng buo simula sa harap, sa itaas at sa gilid kung ano nga ba ang mga bagay na nakakabit or napaloob dito sa ating cylinder head. So ituturo ko rin sa inyo mga parekoy kung ano nga ba ang mga gamit nito, kung bakit ito nakakabit dito sa ating cylinder head, katulad na lamang ng mga pipings na ito mga parekoy, kung bakit nandirito sila, nakakabit din sila mismo dito sa ating cylinder head. So kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayun na nga mga pare ko, hindi na natin patagalin pa yung video na ito at sisimulan na natin kalikutin kung ano nga ba itong ating cylinder head. So dito mga pare ko, magsisimula muna tayo dito sa harap na bahagi ng ating cylinder head, kung saan mapapansin ninyo mga pare ko na nakakabit dito itong ating tinatawag na intake manifold. Yung mahaba ito mga pare ko, yung may print, yan yung ating intake manifold. So bawat cylinder mga pare ko, bawat cylinder head nito ay mayroong bukasan ng ating intake galing sa ating intake manifold. So dyan nakalagay mga parekoy yung ating intake, since nandyan yung barbula natin mga parekoy sa ating intake valve. So once na nagbukas yung ating intake valve mga parekoy, dito papasok yung ating hangin, kung saan tinutulak mga parekoy papasok sa ating combustion chamber. So dito mga parekoy, naka-pressure na dito yung ating hangin. Since yung ating makina mga parekoy, yung makina na ito ay isang forced induction engine, kung saan ibig sabihin mga parekoy na may nakakabit ditong turbocharger, kung saan compressed yung hangin na binubuga mga parekoy dito sa ating intake. So sa tulong ng ating tinatawag natin na turbocharger mga parekoy, kung kaya yung makina natin ay tinatawag na ngayon na forced induction engine. So dito naman sa bahagi na ito mga parekoy, kung mapapansin niyo naman, may mga pipings dito kung saan ito mga parekoy, example itong pipings na ito ay galing sa return, ito mga parekoy galing sa lubrication ng ating rocker arm sa itaas, galing sa ating lubrication from push rod sa itaas na bahagi, dyan sa ating tappet clearance ng ating rocker arm mga parekoy. So once na nalubricate na niya, babagsak siya dito sa tubo na ito. At syempre babalik natin ito mga parekoy sa pipings pa rin, pabagsak dito sa ating tinatawag na rocker arm box. So ito yun mga parekoy, kung sisilipin natin, dyan babalik yan yung ating lubricating oil. So may salaan mga parekoy, ibig sabihin masasala dyan yung mga dumi na dala sa pagbagsak ng ating lubricating oil. So yun muna mga parekoy. So eto namang isa, ganun din lang mga parekoy, mayroon tayong labasan galing sa ating itaas ng ating cylinder head. So papunta yan mga parekoy, babagsak yan doon sa ating shafting mga parekoy sa loob ng ating makina. So eto namang malaking tubo na ito mga parekoy, itong dalawang tubo ito. So ito yung casing or yung guide ng ating push rod mga parekoy, papunta sa ating rocker arm. So dito mga parekoy, may lubrication din yan syempre, kasi nga lahat ng moving parts dito sa loob ng ating makina, syempre may lubrication yan mga parekoy. So yung lubrication dyan mga parekoy, automatic babagsak yan dito ulit sa loob ng ating makina. So bawat cylinder mga parekoy, tagi-isang cylinder head, mayroon ding tagi-isang casing mga parekoy dito sa ating mga push rod. So ayan siya mga parekoy. So kung sisilipin natin mga parekoy sa harap na bahagi ng ating cylinder head, dyan makikita natin mga parekoy yung kabuuan ng ating intake manifold, tsaka yung mga pipings ng lubrication mga parekoy, yung return ng lubrication, at tsaka yung base or yung guide ng ating push rod mga parekoy. At gaya ng sinabi ko kanina mga parekoy, itong maliit na pipings na ito, pabagsak ito mga parekoy, babalik lang ito sa ating shaft dito sa ating makina. So ngayon naman mga parekoy, itong maliit na tubo na rin ito, yung copper tube na ito. So ito yung nagsisilbing return or yung ating fuel return mga parekoy. So dito sa pipings na ito, mag-iipon yan sila kasi bawat cylinder may return.
So once na naipon mga pare ko, dito yan babagsak sa ating sa amin naglagay kami ng galon mga pare ko para dyan na maipon lahat ng return, tsaka namin isasalin ulit sa ating storage tank. So yan yung kabuuan dito sa harap na bahagi mga pare ko. So ngayon naman mga pare ko, tutungo na tayo mga dito sa ating gilid na bahagi ng ating cylinder head. So sa gilid na bahagi mga pare ko, mapapansin nyo na halos wala itong nakakabit. So makikita nyo lang yung mga nut mga pare ko. So nagsisilbi yung kapit sa ating cylinder head sa ating engine block. At dito naman sa likod na bahagi ng ating cylinder head mga pare ko, dito ninyo makikita yung ating exhaust or yung pinakatambutso ng ating makina mga pare ko. So etong pipings na may thermal cover mga pare ko. So yan yung ating exhaust. So ito namang hinahawakan ko mga pare ko, ito yung ating test cock na pang test natin mga pare ko, or check up natin yung combustion sa loob ng ating cylinder. So ito naman mga pare ko sa babang bahagi itong pipings na ito. So ito yung papunta mga pare ko dito sa ating starting valve. So ayan mga pare ko yung test cock, yung ating exhaust, ito yung test cock, at saka ito namang piping sa baba mga pare ko, yung ating papunta sa ating starting valve. So ngayon mga pare ko, kung susundan natin yung pipings na ito, so dun yun papunta mga pare ko sa ating hangin. Since compressed air yung pag-start ng ating makina mga pare ko, so ayan, susundan natin siya. Dito yan papunta mga pare ko sa ating starting air handle. So dito yan mga pare ko. So yung ating starting air handle. So pag binuksan mo ito mga pare ko at tapos nakabukas yung hangin sa ating air tank, doon mga pare ko yung ating air tank. So magbubuga na yan ng hangin mga pare ko, papasok dito sa ating mga cylinder. So dito ninyo makikita mga pare ko na sa bawat cylinder liner natin ay may tag-iisa silang cylinder head. So hindi katulad ng ibang makina mga pare ko na buo yung lahat ng cylinder head mga pare ko, hindi katulad dito na tag-iisa yung ating cylinder head. So gayon din mga pare ko, tag-iisa yung ating exhaust dito, tag-iisa yung test cock, at saka tag-iisa yung pipings mga pare ko sa ating starting valve. So dito mas klaro mga pare ko yung ating exhaust, yung ating test cock, at saka yung ating starting valve dito. So ayan na nga mga pare ko yung sa likod na bahagi ng ating cylinder head. So eto namang mga pare ko yung naka-thermal cover dito. So ito na nga yung sinasabi kong pinakatambutso ng ating makina. So mapapansin niyo mga pare ko na naka-thermal yan, since napakainit niyan mga pare ko. Once na naka-under yung ating makina, alam naman nating lahat na mainit yung ating tambutso. So kailangan lagyan ng thermal cover mga pare ko para hindi mas lalong uminit dito sa loob ng ating makina or sa loob ng ating engine room. So ayan, since ganyan siya mga pare ko, diretso yan, since sinasabi ko kanina na yung ating makina ay naka forced induction engine. So ayan, diretso mga pare ko yung ating exhaust, yung exhaust gases natin galing sa combustion, papasok na yan mga pare ko sa impeller ng ating turbocharger or sa ating turbine side ng ating turbocharger. So yan yung gamit ng turbocharger mga pare ko. So ngayon naman dito natin silipin sa itaas na bahagi mga pare ko itong ating cylinder head, kung ano nga ba nakakabit sa itaas na bahagi nito. So unang-una mga pare ko, mapapansin nyo blue pipings yan nakakabit dito sa likod na bahagi ng ating cylinder head. So automatic mga pare ko, pag blue pipings lalabas kagad sa ating isipan na yan yung ating jacket water cooling system. So ganun pa rin mga pare ko, color coding tayo dito. So kapag blue pipings mga pare ko, automatic a good indication na yan yung ating fresh water cooling system. So maliban sa blue piping mga pare ko, mayroon din green pipe dito. Supposedly white sana yung kulay nito mga pare ko kasi hangin yung lumalabas dito. So kung susundan natin yung pipings, dito yan mga pare ko, puti sana yung pintura dyan. So may indication naman dito mga pare ko, yung kulay parang silver. So ayan, a good indication mga pare ko na hangin yung dadaan dito. Katulad din dito mga pare ko, silver. So ayan, galing yan sa singawan ng ating rocker arm mga pare ko. So para hindi mangamoy dito sa loob ng engine room, mayroon tayong singawan dyan. Papunta yan mga sa ating breather mga pare ko, doon sa itaas ng ating
engine room, papunta na yan sa ating funnel mga parekoy. So ganun din sa kabila mga parekoy, mayroon din tayong jacket water cooling system, mayroon din tayong breather mga parekoy dito sa ating loob ng ating rocker arm. So once na gumalaw na yung loob ng ating rocker arm mga parekoy, dyan pag binuksan natin yan ay magkakaroon na ng singaw ng hangin mga parekoy dito sa ating breather. So ayan, silver yung piping, indication na yung hangin yung lalabas dito, papunta yan sa itaas mga parekoy sa ating breather sa gilid ng ating funnel. So sa puntong ito naman mga parekoy ay ipapakita ko sa inyo at ipapasilip ko sa inyo kung ano nga ba yung sinasabi ko kaninang rocker arm. So since 4 stroke yung ating makina mga parekoy, so pwede nating silipin dito yung ating rocker arm sa loob ng ating or sa itaas ng ating cylinder head. So ayan mga parekoy, 4 valve yung ating makina dito ngayon. So yan yung mga spring mga parekoy sa ating barbula, sa intake at saka sa ating exhaust. So itong mahaba na copper tube nito, ito yung ating main line. So ito naman mga parekoy yung ating adjusting screw pag nag-adjust tayo ng ating tappet clearance. So yung pabaliko na pipe mga parekoy, yung copper tube na yan, yan yung naman yung ating return line ng ating diesel. So ayan mga parekoy, dito sa loob wala namang ibang laman dito pag 4 stroke yung ating makina. Most likely ilang laman lang naman mga parekoy, yung ating rocker arm lang naman, yung ating barbula, yung ating main line, yung ating fuel injector, yung ating adjusting screw, yung ating push rod, at saka kabuuan ng ating rocker arm assembly mga parekoy. So yan lang mga parekoy yung loob dito ng ating itaas na bahagi ng ating cylinder head. So mapapansin nyo mga parekoy yung pipe na kanina na sinasabi ko. So dito sa gilid yan nakakabit mga parekoy, kung makikita nyo naman may kaunting singaw dito. So once nasarado to mga parekoy, yung singaw diretso yan sa gilid ng ating itaas na bahagi ng ating cylinder head, at doon yan lalabas mga parekoy sa ating breather. So ganyan mga parekoy kapag ang galaw ng ating rocker arm kapag naandar yung ating makina dito. So hanggang dito na lang ako mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon, at syempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ba yung mga bagay na dapat nating pag-usapan sa susunod na video. Salamat sa panonood ninyo mga parekoy. God bless sa inyo dyan. Peace.